Puntahan natin si Sanchay? Si Sanchay? Sige, pero nasa trabaho yata siya ngayon. Ano, tayo na? Halika na. Sayang ang ticket! Welcome, sir. Hi. Hello? Ba't kayo nandito? At magkasama kayong tatlo? Nag-date kiss kami. Nag-date? Kayong tatlong nag-date? Bakit kayong tatlo? Sinundo nila ako dahil gusto nila akong isama lumabas, kaya sumama ako. Nagpunta kami sa amusement park, tapos sa coffee shop para mag-tsaa. Tapos nagpunta rin kami sa Sogo Department Store. Tapos manunod sana ng sine pero hindi natuloy, kaya pinuntahan ka na lang namin. Sanchay, maghapon lang naman kami magkasama ni Xiaotzu. Alam mo, bukod sa pagsha-shopping, 5 beses kaming sumakay sa roller coaster. Sukang-suka na nga ako eh. Okay ba yun? Teka, bakit ba? Bakit niyo maginagawa yan? Naisip ko nga kakaiba. Ginagawa pala nila yun para ilayo ko kay Dao Mingtsik, kaya nakipag-date sila sa akin. Talaga? Bakit naman? Paano mo nalaman? Hindi niyo ako kayang lokohin. Hindi niyo ba alam na nabasa ko na ang laman ng mga utak niyo? Pero sayang talaga dahil hindi ko type ang kahit sino sa inyo. Sinadya mo pala. Pinahirapan mo pa kami. Nagpabili ng ticket. Nagpabili pa ng ice cream. Masama ang inyong balak. Xiaotzu, alam namin sa tingin mo hindi maganda ang hangarin namin pero wala kaming intensyong manakit ng iba. Tama. Hindi naman siguro makakasama sa yung 2 o 3 pagpipilian. Sige na nga, pero ganun pa man, kahit na anong gawin ninyo, pipiliin ko pa rin si Dao Mingtsik dahil hindi kayo kasing lakas niya. Masama ang ugali niyo sa babae at nakakabagot kayo. Nakakabagot? Ako kamo nakakabagot? Wala pa nagsabing hindi ako malakas. Sanchay, hindi ba nakakabagot sila? Ang akala nila walang laman ang utak ko. Akala nila hindi ako totoo kay Dao Mingtsik. Kaya naisip na ang ideyang yan para alamin ang nararamdaman ko. Kung gusto niyo kaming paghiwalay ni Dao Mingtsik, hindi ko kayo mapapayagan. Ibigay niyo na lang sa taong may gusto ang ginagawa niya lahat ng binili natin. Salamat sa pakipaglaro, Sanchay. Bye. Sanchay, siya ba yung pakakasalan ni Dao Mingtsik? Xiaoyu, kung okay lang sa'yo, iyon ang lahat yan. May malaking box din ng sanitary napkin. Kahit sabay-sabay mong gamitin. Teka, bakit niyo... Bakit kaya? Halika na. Auntie? Narito ka na. Opo. Meron ba kayong kailangan sa akin? Wala naman. Sa pagbabalik ko kasi ngayon, wala tayong pagkakataong makapag-usap. Kaya nagpunta ako rito at para makita ka na rin. Isa pa nagdala si Wong ng napakaraming red wine nung umuwi siya. Wala naman akong kasamang uminom. Maupo ka at iinom tayong 2. Sige na. Kumusta ka naman? Okay lang po. Ayan, pwede nang inumin. Masarap talaga ito. Lay, kayo ni Asel. Nakita ko na kayong sabay na lumaki. Opo. Mula pagkabata, mabait kayo sa akin. Marami pong salamat. Nakita na kitang lumaki. At naiintindihan ko ang relasyon sa pagitan ninyo ni Teng Tang Chin. Kagagaling ko lamang sa Paris. Alam mo bang nagkita kami ni Chin bago ako umuwi? Ang sabi niya, baka hindi na raw siya bumalik. Sa palagay ko, alam mo na ang tungkol dun. Siya ang klase ng babaeng alam ang gusto niya. Alam niya kung ano ang gusto niya sa buhay. Malinaw yon sa isip niya. Kung hindi, hindi ka na babalik galing France. Auntie, bakit po natin kailangan pag-usapan si Chin? Ano naman ang masama?
Hindi kaya sa puso mo may pumalit na sa lugar ni Chin? Hindi ko po kayo maintindihan. Alam mo, ang nararamdaman ni Shanchay sa'yo, may konting alam si Auntie. Nagkakamali kayo, Auntie. Ang gusto ni Sanchay, si Asi. Alam mo, sa totoo lang, Lay, yan ang inaalala ko sa inyong dalawa ni Asa. Matalinong tao ka. Siyempre, alam mo, hindi makukuha ni Shanchay sa'yo ang gusto niya. Kaya, inilipat niya ang atensyon niya kay Asa. Nalalaman ko naman kung bakit ito nangyari. Pero, Lay, naisip mo na ba? Mahirap talagang pakisamahan si Asi mula pa sa pagkabata. Alam mong napaka-possessive niya. Naalala mo ba? Nung bata pa kayo, gusto niya mga laruan mo. Sasabihin niyang gusto niya at kukunin niya. Pero kapag nakuha na niya, ilang araw pa lang makikita mo nang nakakalat. Pilyo pa kasi siya noon, Auntie. Sana tulad pa rin siya ng sinabi mo. Napilyo lang siya dahil bata pa siya. Pero ang inaalala ko lang ngayon, baka matulad si Shanchay sa laruan noon. Kapag nagustuhan ni Ase, kailangan niyang makuha. Hindi niya alam ang gusto niya at hindi pinahahalagahan. Nag-aalala ko na baka masaktan lamang si Shanchay. Sa oras na makuha niya si Shanchay, umpisa na yon ang pagbabago ng isip niya. Tingin ko po hindi mangyayari yan. Siyempre mabuti kung ganon. Kundi napakasakit nun kay Shanchay. Gusto ka na niyang kalimutan. Kaya tinanggap niya ang anak ko. Kapag pinaglaruan lamang siya ni Asi, siya rin ang nakakaawa. Oo nga pala, Lay. Nabalitaan kong ang Watse Property Corporation, dahil hindi raw kumita ang iba ninyong business investment, malaking pera na ang nalulugi. Alam mo ba ang tungkol dito? Hindi po masyado. Naisip ko lang na ang unti-unting pagbagsak ng negosyo ng iyong papa ay seryoso. Kung di niya kagad masusolusyonan ang problema, ang Watse Corporation may hirapang makarecover. Ayokong makitang humantong sa ganun ang pangyayari. Kaya naman, naisip kong pwede akong tumulong sa bagay na yan. Pero sa isang kondisyon, paiibigin mo lang naman si Shanchay. Niyo. Naiinsulto ang aking pagkatao. Kaya ko magtayo ng malaking business na hindi iniisip ang sariling karangalan. Nasisikmura mo bang panoorin ang unti-unting pagbagsak ng iyong papa na wala ka man lang ginagawa? Si Papa na po ang bahalang humarap sa business niya. Okay lang sa'yong mawala ang pinaghirapan ng iyong papa? Salamat na lang. Ang papa ko na ang bahala. Hindi mo ba inaalala si Shanchay na maaaring ibasura lang siya ni Asa? Auntie, sa ngayon mas concerned ako sa anak niyo at sa inyo. Dahil malaki ang kaibahan ng laruan sa pag-ibig. Mukha yatang matigas din ang ulo mo. Auntie, meron lang akong gustong linawin tungkol kay Sanchay. Kaibigan ko siya at hindi ko siya pababayaan. Isang bagay lang ang gusto kong malaman niyo. Si Ase ang tipo ng tao na kapag pinilit niyo at pinangunahan, nagre-rebelde, lalong lumalaban. Ito ang tandaan niyo, Auntie. Kapag pinilit niyo silang paghiwalayin, ang pagmamahal niya sa inyo maaaring mapalitan ng pagkamuhi. Pag-isipan ninyo ang mga sinabi ko, Auntie. Auntie, aalis na po ako. 我要的爱会把我宠坏，像一个小孩只懂在你怀里怀，你要的爱不只是依赖，爱像个大男孩，风吹又日晒，生活自由自在。我
只懂在你怀里怀你要的爱，不只是依赖。要像个大男孩，浑身有如山，生活自